Iba't ibang mga kakanin ang meron tayong mga Pinoy. Isa na dito ay ang pichi-pichi. Ito ay isa sa mga madalas kong makita na panghimagas tuwing may mga okasyon. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng isa sa mga nakahiligan kong pagkain. Pwedeng-pwede nyo rin itong gawing negosyo. Kaya kung ready na kayo, isahan na natin. Welcome to Minang's Kitchen! Ang pangunahin nating ingredient na gagamitin dito ay yung kamoting kahoy. Gagadgarin lang natin yan katulad ng nakikita nyo dyan sa video. Cheese grater yung ginamit ko dyan na panggadgad. Yun nga pala kamoting kahoy, dapat hugasan natin ito na maigi. Ang ginawa ko, hinugasan ko siya habang may balat pa. Pagkatapos, binalatan ko at hinugasan ko ulit siya under running water para talagang linis na linis yung ating kamoting kahoy. Meron nga pala kayong makikita na matigas doon sa gitna ng ating kamoting kahoy. Tatanggalin nyo lang yan. Para mas smooth na kalabasan yung aking pichi-pichi, ilalagay ko lang yung ating ginadgan na kamoting kahoy sa blender kasama lahat ng mga ingredients. Pero nasa sa inyo na yan kung gusto nyo pang ilagay sa blender o hindi na. Pwede nyo nang i-skip yung part na ito at dumiretso na kayo sa paghahalo lahat ng mga ingredients. Sunod nating ilagay yung ating tubig, asukal, konting lihiya, at maglalagay din ako dito ng pandan extract or makakabili naman kayo ng pandan essence sa mga groceries. I-blender nyo lang yung lahat ng ating ingredients na mga around 1 to 2 minutes. O kaya sa tingin ninyo okay na siya na nablendan ng maigi, patayin nyo na yung inyong blender. Para naman doon sa lalagyan na gagamitin natin, lalagyan lang natin o papahiran natin siya ng kaunting oil para hindi dumikit yung pichi-pichi gagawin natin. Bago nga pala kayo magpahid ng ating containers, magpakulo na kayo ng ating tubig dun sa ating steamer. Maglagay na tayo ng mixture dito sa ating mga lalagyanan. Pero bago nyo siya lagyan, hahaluin nyo muna yung ating mixture kasi nagtitining ito. Bumababa yung ating cassava dun sa ilalim ng ating containers. At this point, kumukulo na yung tubig sa ating steamer. Sisiguraduhin nyo lang na kulong-kulo yung ating tubig bago nyo ilagay yung ating steamer rack o yung ating lulutuin. Pagkatapos ay ilagay ninyo yung takip at lutuin o steam nyo ito ng 30 to 45 minutes or depende dun sa lalagyan na gagamitin ninyo. O kaya mag-toothpick test kayo. Pag lumabas na malinis yung toothpick na itinusok ninyo, ibig sabihin luto na ito. Makalipas ang oras na ating pagluluto, ayan, luto na ang ating pichi-pichi. Palamigin muna natin ito bago natin ito alisin sa kanyang molder. Sa pagtanggal naman ng ating pichi-pichi ay slide nyo lang yung anything na flat surface dun sa gilid ng ating molder o kaya naman pwede kayong gumamit ng toothpick. At para naman dito sa coating o dun sa toppings na ilalagay natin dito sa ating pichi-pichi, itong ating classic na grated coconut o kaya naman cheese ang inyong pwedeng ilagay dito. Yung iba naglalagay din ng latik. At kung gagawin nyo itong negosyo, i-grate nyo na lang yung cheese sa ibabaw ng ating pichi-pichi. At kung nagustuhan nyo itong ating recipe, don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. And here is my version of pichi-pichi. Okay, kain na!